Well, ngayon ay magpapalit tayo ng gulong. Correction. Tutulungan ko yung pamangkin ko magpalit ng gulong. Tinawagan niya ako ng few days ago. Sabi niya, "Tito, pwede ba akong turuan, hindi tulungan, turuan na magpalit ng gulong." Natuwa naman ako kasi natuwa ako kapag may mga ganun na mga kabataan, mga gustong matuto. Lalo pat babae itong pamangkin ko nga, gusto niya matuto kasi ito yung bagay na hindi mo malilimutan once na alam mo na kung paano gawin. At kahit sa ka pumunta, magkaroon ka ng flat tire, alam mo gagawin mo, alam mo magpalit. Ito yung may papasa mo sa mga pamilya mo, sa mga anak mo, diba? Sa mga iba pang kabataan. Kaya tutuwa ako. Kaya ito, nilabas ko yung mga gulong. Magtataba sana ako ng mga damo ngayon pero ipapagbabukas ko na yon kasi hindi naman talaga kasagsagan pa. May mga dumating pang ring lamig, hindi pa panahon ng talagang nag-umpisa pa lang ang pagtubo ng mga, matagal na silang tumutubo pero ganyan pa rin sila yung mga damo. Matagal pa yan bago dahan-dahan pa yung lalaki, okay? Hanggang mag-warm yung lupa sa ilalim, saka sila sisibol, saka kayo maglalagay ng fertilizer. Kaya okay pa ako. Kaya ito ang pinaprioridad ko. Nakikita ninyo, ito yung gulong niya. Meron siyang FRS, Scion FRS. That's a nice car. Although I am a American car guy, an old school guy, love old school rides, muscle, classic cars. And ito yung sasakyan ng pamangkin ko, and it's a nice car. Jack stand, hindi kailangan mawalan. Itong pang angkla natin, anong ang tawag nito sa Tagalog? Nakakalimutan ko na pang choke ito ito yung para hindi gumulong yung sasakyan. Lalagay mo ng ganyan. Siyempre yung ating trusted na 3-ton jack pick up, kaya nitong buhatin, I mean i-lift. At ito yung aking mga sockets, impact wrench, para sa impact wrench. Typically itim sila, okay? Kung gagamit kayo ng wrench, ng impact wrench, ito yung mga powerful maliit man siya pero powerful to. Ito yung rekomendado ko sa lahat kung kukuha kayo talaga. At pwede pa kayo makapaghintay kasi nag-iipon kayo, please do, kasi it's worth it. Chubby Milwaukee. Siyempre ang ating brake cleaner, mabisang brake cleaner. Itong extension na to na 3/8 ay para sa aking sa final na pag-check natin ng higpit ng mga lug nuts. Gagamitan natin ng torque wrench. Ang torque wrench na yon ay ito naman. Ito yan, may mga settings to. Saka na ito sasabihin sa inyo. I'm sure sa online makakita kayo kung paano ito gamitin. I'm talking about doon sa mga kabataang Pinoy at Pinay dyan na gustong matuto rin, ha? Doon sa mga eksperto sa inyo. Take it easy on me, okay? At kung makikipag-engage kayo ng how you correct me on sa mga videos ko, you win, okay? Panalo na kayo. Ito sa mga kabataan. Torque wrench, kasi sa atin tinatansya lang yung paghigpit. Ito sigurado kayo dito. Canadian Tire ko ito nabili, a little over $100 kapag sale. Kapag sale these days, no, this is $79, $150 to o $160, maybe a little bit more. Pero nakuha ko to ng $75, around that. May kasama na siya diyang extension, yung cheater bar. Okay, talk to you about some other time. Ito ang extension niya. Basta kailangan mo kasi
ito naman, kung gagamit ka ng extension ito para dito, please wag ito, kasi ito dahil powerful ito, pwede itong sumabog. Okay, ganon din yung mga regular na mga sockets, kailangan nyo talaga ito. Okay, ito yung kanyang extension. Okay, yan. Actually may extension pa rin nga ito eh. So yun lang. Of course yung shop towel natin na kukunti na, Costco, magandang deal din ito. Safety first guys, safety first. Okay, kung hindi kayo sigurado sa ginagawa nyo sa pagtaas ng yung mga points pag lift ng sasakyan, please don't do it. Kailangan yung do a lot of research and homework. Kung may maaari, may kasama kayong mekaniko na magtuturo sa inyo. Hindi ako mekaniko, pero I've done this hundreds of times. Kaya I'm very confident na may tuturo ko yung tama sa aking pamangkin, which is great. Kasi mga anak ko rin, tinuturuan ko nito, mga anak kong babae. And nasabi ko na ba sa inyo na 3 lang yung gulong nitong sa bayaw ko, kasi nasa kanya isang gulong. Don't ask me why. So yun lang. Oh, you sneaky. Kailanganin ko itong hose. So yung air niya, I can actually do that now habang naghihintay ako sa kanya. Pasensya na kayo sa ingay. Yung compressor ko na yon, yung air compressor ko na ito ay galing sa Canadian Tire din. Nakuha ko yan ng sale din. Nakuha ko yan ng half price. Hello? I'm almost there. Take your time. I just wanted to ask, I'm gonna stop by Tim Hortons. Do you want something? Oh no, I'm good. I just had coffee, so I'm good. Okay, I'll see you soon. Alright, bye. Bye. Pamangkin ko yon. She knows I love coffee. So ito, balik tayo dito. Half price ito. Okay, half price. 150, 120, I think. Hindi ko na maalala, it's been years. Again, sa Canadian Tires guys, lagi kayo maghintay ng sale. Sometimes they will go sale 10% lang. Wait, kasi mag-sale ng 40, sometimes 50, sometimes 60. So just wait, okay? Kung maaari kayong mag-subscribe sa kanilang flyers sa online. Kung katulad kayo namin na may dumarating na mga newspaper, kalakip nun ay yung kanilang mga flyers, mga anunsyo nila. Tingnan ninyo, mag-flip kayo doon, okay? Madalas sila mag-sale kapag Pasko o may mga okasyon, lalo na ngayong spring, maraming mga ganon, mga sale. Hindi lang sa mga auto equipments at mga tools, kundi rin sa mga cookingware, kitchenware, lahat, even sa mga seasonals. Kaya parating na. So parating na si pamangkin. Kaya hindi ko na i-record. I will take a couple of pictures para makita niyo yung kotse niya at the end, before and after. You know, yun lang. Alright, na kami. Napalitan na yung winter tires. Bago na yung winter tires bago na yung tires. Summer tires na siya. Yung pamangkin ko. Alright, nabombahan na rin. So that's good.